Dalawang magkakasunod na talo ang inabot ng Lakers ngayon. Blowout loss yung mga yan kontra dito sa Charlotte Hornets at ngayon dito sa Portland sa road game nila. Sa 8 games nilang magkakasunod, 5 talo yung inabot nila, kaya sobrang lalang araw ngayon ang nagiging problema ng Lakers. Isa pa sa nangyaring laban nila kontra Portland na isa sa mga importante, doon pa nawala itong si Luka Doncic kasama si Jackson Hayes at DeAndre Ayton dahil sa injury. Kaya si LeBron lang at Marcus Smart ang inasahan dyan ng Lakers kontra nga dito sa Portland. Sobrang kinapos yung mga to. Si LeBron may 20 points, 9 rebounds, 8 assists. Si Marcus Smart may 25 points, 4 yung ginawa niyan sa 3. Yan yung dalawa nga lang na malaki ang scoring output sa game. Kaya hindi rin talaga nakakapagtaka na matambakan yung mga to, lalo na sila yung visiting team. Ang problema, diyan pa sila inabot ng inconsistent na scoring at efficiency. Kaya nga nagkandaleche-leche yung mga to. Yung inaasahan nila sa starting unit, si Jake LaRavia, kapalit nitong si Austin Reeves, inabot pa ng struggle. 2.0 out of 2 sa field. Hindi yan nakapag-contribute ng maayos sa opensa hanggang defensive end. Siya yung isa sa inaasahan. Ang problema, hindi naging consistent. Katulad rin nitong si Hachimura na may 11 points lang, 4 of 7 sa field, 1 of 3 sa 3, na sobrang bagsak talaga yung scoring output at efficiency ng mga to sa game na yan. Sa laro ng Lakers kontra Hornets, wala namang report kasi o sign na nagpapakita na si Luka nakakuha ng injury. Pero sa game na to kontra Portland, bigla yang nilagay sa injury list kasama si Ayton, Hayes at Austin Reeves na. 5 games straight sa 7 days yung naging schedule ng Lakers. Halos talagang na-overpatig yata itong si Luka, na mismong dahilan kung bakit pinahinga yan. Ang problema, nawala yan sa isa sa pinaka-importanting game nila sana ngayon sa Western, na makuha at least isang panalo sa 5 games na magkakasunod. 4 na beses na kasi silang natalo sa 5 games, sa San Antonio Spurs, Milwaukee Bucks, Sacramento Kings at dito sa Charlotte Hornets. Tapos ngayon yung pang-5 nilang talo dito nga sa Portland, na dahilan mismo para bumaba sila sa 6 seed ng Western. Halos magkadikit kasi sila ngayon dito sa win-loss record kontra sa Houston Rockets sa 5th seed, at pwede pa silang bumagsak sa 7th seed ngayon kung matatalo sila bukas kontra Toronto Raptors, dahil dikit din sila sa Western ngayon nitong Phoenix Suns, na kung nakuha sana ng araw ng mga to yung panalo kontra dito sa Portland, pwede silang manatili sa 5th seed. Ang problema dyan, inabot ng injury itong si Luka at itong si Ayton, na mismong naging problema ng mga to, nakakulangan pagdating sa scoring support. Kaya talagang inasahan lang sa game na yan itong si LeBron at Marcus Smart. Tapos natagalan pa ngayon yung pagbabalik nitong si Austin Reeves. Hindi talaga kinaya nitong si Luka na hintayin yung pagbabalik nga raw nitong si Austin Reeves para magkaroon man lang ng support sa scoring at playmaking kay LeBron kung wala siya. Kaya malaking kawalan nga raw talaga sa pagkatalo nila yung availability nitong si Luka ngayon, na mismong nakikita ngayon na sobrang laking impact talaga yung numbers niya na ibinibigay sa bawat laro nila. Yung ingay naman na ginawa ng agent ni LeBron sa potential trade nitong si Austin Reeves, nawawala na ngayon since nang maglabas mismo ng pahayag itong si LeBron na hindi siya pabor sa suggestion na yan ng agent niya. Tapos sa halftime game pala ng Lakers kontra Hawks, yung agent mismo nitong si Austin Reeves yung kumumpronta dito kay Rich Paul tungkol nga sa hypothetical trade scenario na nilabas nito sa podcast. Hindi rin kasi pwedeng baliwalain yan ng agent ni Reeves, lalo na nakikita na fully committed yung client niya sa LA Lakers, tapos biglang maglalabas yung agent ni LeBron ng ganitong klaseng trade scenario, dahil malaki yung papel nitong si Rich Paul, lalo na pagdating sa trade, dahil si LeBron yung kliyente niyan. At malaking bagay sa franchise ng Lakers yung decision kasi nitong si LeBron. Kaya yung trade scenario na yan ni Reeves para dito kay Jaren Jackson, talagang nagbigay ng malaking ingay sa NBA world. Kaya talagang kinumpronta ng agent ni Reeves itong si Rich Paul. Based naman sa mga report kasi ngayon na lumabas, si Reeves mismo hindi pinansin at hindi nag-react sa trade suggestion na to ni Rich Paul, dahil malinaw rin sa kanya kung ano talaga yung role niya at halaga niya sa Lakers. Isa pa na malaki yung ugnayan nito sa Bass family. Kaya kahit siya mismo kampante na hindi siya kayang bitawan agad-agad ng Lakers, isa pa nga raw sa nagpapataas ng confidence nitong si Reeves sa report,
yung mga lumalabas sa Lakers Daily na ang Lakers mas focus ngayon na bigyan siya ng sapat na extension contract mula sa 30 million plus year. Hindi man siya mabigyan kasi ngayon ng max deal mula sa 40 million. Malinaw sa interview na handa siyang manatili sa Lakers at magbawas ng contract kung kinakailangan. At hanggang hindi siya binibitawan ng mga to, mag-i-stay nga raw siya sa Lakers. Kaya parang yung trade scenario na yan, hindi binibigyang pansin ni Austin Reeves kahit na malaki yung impact para sa Lakers kung sakali nga na mangyari yung trade niya. Dahil isa si Reeves sa nakikita talagang malaking asset ng Lakers para sa mga big names o star player sa trade market.